Pambihira naman. Yung ni-raid na Davao Steel, ang sabi ni Director Matibag, yung mga tao daw doon, yung mga nagtratrabaho daw doon, ay mga nakakulong, nakidnap, sa pilitan pinagtratrabaho. Lumabas na yung mga trabahador doon eh. Lumabas na yung mga nagtratrabaho doon. Nagsalita na sila. Hindi daw totoo yung sinasabi ni Director Matibag. Malaya daw sila. Ano yan, Director Matibag? Napakasalbahe mo naman kung totoo yung sinasabi ng mga nagtatrabaho doon. Kasi ngayon wala na silang trabaho. Dahil nga ni-raid ninyo. Pambihira ka naman. Ang basis mo, yung mga tao ay sa pilitan pinagtatrabaho. Hindi totoo. Ang sabi mo, yung mga nasirang mga infrastruktura noong lumindol doon sa Mindanao, 70% ng mga bakal galing dyan sa Davao Steel. Ano yung prueba mo na substandard yung bakal nila? Dahil lang doon sa lindol? Wala ka man lang scientific basis? Tapos sabi mo, radioactive yung lugar. Bakit wala man lang kayong dalang Geiger counter para malaman kung gaano kataas yung radioactivity ng lugar? At wala man lang kayong proteksyon. Kung radioactive nga yung lugar, pumasok ka pa doon. Ginagawa mo naman tanga yung mga Pilipino. Alam nyo, ito yung drawback dito eh. Hindi mag-iimbestiga ang Senado dyan. Hindi rin mag-iimbestiga ang House of Representatives dyan. Dahil siga itong si Matibag eh. Napakasiga nito ngayon. Sa totoo lang, alam nyo, sa ginagawa niyang ito, siya siguro yung tinatawag na muscle ng administrasyon ngayon para i-intimidate, takutin at patahimikin yung mga taong tumutulig sa administrasyon na ito. Nakakalungkot. Sayang ang bayot. May ipapanood ako sa inyo, ha? Bahala na kayo pero ako sa tingin ko, talagang merong problema. Tingnan nyo. Tabingin talaga eh. Parang may problema talaga si BBM. Di ba? Ayan o. Awan ko ha. Basta para sa akin ha. Iba talaga yan. Hindi tama no. May mga araw na normal yung kanyang bibig, may mga araw na hindi normal yung kanyang bibig. Wala man lang tayong paliwanag na nakikita. Isipin natin to. Kung totoo talagang yan ay isang sign ng drug addiction, mahirap isipin na pinamumunuan tayo ng addict. Diba? In the real sense of the word, maging ano tayo, maging practical tayo. Diba? Kung totoong addict siya, diba? Napakasakit naman nun. Pinamunuan tayo ng addict, kaya nagkakawardi-wardi ang gobyerno natin. Diba? Ngayon, kung hindi totoo, isa lang naman ang paraan eh. Magpa-drug test, magpa-hair follicle test ang presidente. Kasi bawat araw iba yung aura niya. Bawat araw iba yung itsura ng kanyang bibig. 'Di ba? At ewan ko. Ayoko sana talaga ng ganito eh, pero maano na talaga eh, nakakaduda na, 'di ba? Bahala na kung magalit na dyan yung magagalit. Pero sa akin, yung totoo lang. Maging totoo lang tayo. If this is a sign of addiction, then something should be done. Parang desperado na yung mga kampo ni Marcos kung ano-ano na yung kanilang ginagawang gimmick Ano ba yan? Magkukwento kayo na humingi ng secret meeting si Vice President Sara kay Bongbong Marcos? Kailan yan? Sa ginawa ni Bongbong Marcos sa pamilya Duterte, yung pagtratraidor na ginawa niya, hihingi ang Vice President ng meeting sa kanya. Sus!
Baka si Marcos humingi ng meeting kay Vice President Sara para hindi siya makasuhan sa 2028. Hindi kasi kumakagat yung inyong mga pautod dyan sa impeachment. Ilabas nyo man lahat ng resibo dyan. Kahit ano pa ipakita nyo dyan, yung mga matitinong Pilipino hindi maniniwala sa inyo. Kasi alam nila yung mga nagprepresenta mga korap. Alam nyo, ito yung analysis ko dyan. Yung mga politiko na yan lahat, puro iyakin. Kasi nung panahon ni Digong, nagutom yan. Ayaw nilang magtaggutom uli pag si Vice President Sara ang maging Pangulo. Kaya gusto nila tuloy-tuloy ang ligaya. Kaya lang ayaw ng mga tao. Kaya, ayan, nag-iimbento na lang ng kung ano-ano. Hoy, mga hinayupak kayo ha. Tumigil na kayo sa inyong ginagawa. Malapit-lapit na ang pagtutuos ninyo at ng mga kaso na kakaharapin ninyo. Claire Castro, huwag ka daw tumakbo, sabi ni Riz. Abay, ang hina nyo naman kung hindi nyo maituloy ang impeachment hearing ngayong araw na ito. Kahit umuulan, kahit bumabagyo, kahit bumabaha, ituloy ninyo. Kasi accountability yan, di ba? Kasi kailangan malaman ng taong bayan kung gaano kasama si Sara Duterte, di ba? Congresswoman Luis Tro. Kumusta na pala yung distrito mo, ha? Hindi ba binabaha? Kumanta na lang kayo, ha? Umulan, bumagyo, ayos lang. Puno naman ang bulsa, ayos lang. May maleta pa na matatanggap. Sige na, sayang ang bayad. Ay, sayang ang oras, di ba? Huwag kayong magpapatalo dyan. Ulan lang yan, bahala yan. Ituloy nyo, day 17, ha? Ang paninira, the Vice President impeachment trial. Nagkakabuko-buko na kayo ngayon, ha? Dahil yung baha na mismo, yung ulan na mismo, ang nagsasabi na nangurakot kayo, kaya hindi kayo pinaniniwalaan ng mga tao sa mga pinagsasabi ninyo. Mga animal kayo.